Hello pong muli mga kababayan, si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Panuorin po natin yung putukan sa loob ng Senado at yung pahayag po ng kapatid, ang ate ng tinatawag niya ang kanyang kapatid ay bangag at bongit. Meron din po siyang inamin at sinabi niya mismo kung sino ang nasa likod ng pangyayaring ito. Panoorin po muna natin ito pong putukan mga kababayan. Grabe. Yan ba ang sinasabing kapayapaan sa bagong Pilipinas? Bagong Pilipinas mga kababayan. Mukhang hindi kapayapaan at hindi uunlad ang Pilipinas. Ang dalay kaguluhan. Unbelievable. Mali. Hello pong muli mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po'y mag-umpisa na, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin yung kaganapan po sa Senado at yung sinasabi pong putukan ay mapapanood po natin at maririnig. At yung pahayag din po ng senadora na sinasabi niya kanyang kapatid ay bangag at bongit. Panoorin po natin ito mga kababayan, yung putukan sa loob ng Senado. Dala mo. Ito pa sir ang pinakamasakit. Yan po mga kabayan, nag-iiyakan at naghihiyawan po ang mga mainstream media sa loob dahil po sa sunod-sunod po na putok mga kababayan. At ito naman po ang sinabi po ng kanyang kapatid na senadora. Ang tumatawag po na ang kanyang kapatid daw ay bangag at bongit. Ito po ang sinasabi po niya. Pakinggan po natin mga kababayan. But I just want everyone to know. Ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din, kaya't di na namin maintindihan ano ba totoo. Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege? Po mga kababayan, grabe no? Yan po, nagkaroon po ng Senate siege, mga kabayan. Inatake po ang Senado at nagkaputukan. At mismo ang kapatid na senadora Amy Marcos ay ayon sa kanya, ay ang nag-utos daw po, ayon sa mga NBI agent, ay directly ang nag-utos ang kanyang kapatid na tinatawag niyang bangag at bongit. Kahit ano mangyari, kunin si Bato. Grabe, no? Kahit anong mangyari, kunin si Bato. Kahit may masaktan at kahit may magbuwis buhay. Kaya pala pinupuwersa na nilang pasukin ang NBI. At dumating naman po doon si John Vic. Dumating naman po si John Vic para hindi naman daw arestuhin si Bato. Para daw bigyan ng proteksyon ang Senado. Nagkaputukan na. Unbelievable. First time po yan nangyari. Nangyari lang po yan noong panahon ng tatay niya. Noong nagkaroon po ng tatay niya, yung senior, di po ba napakagulo rin nun? Ngayon, bumabalik na naman. Napakarami pong hudas yata ngayon. Hindi po ba nakapagtataka? Napalitan lang po ang liderato. Napalitan lang po ang liderato ng Senado. Napalitan lang si Tito Soto. Nagkagulo na. Nagkaroon na ng putukan. Dahil do sa boto ni Bato. Napaka-importante yung boto ni Bato. At ngayon, pinupolitika na nila ng husto si Bato. At gusto na nilang arestuhin ayon mismo kay Senadora Amy Marcos. Direktang nag-utos sa NBI ang kanyang kapatid.
Kahit ano mangyari, kuning si Bato. Mga kababayan, kapatid na mismo ang nagsabi. Kaya nga, pati siya hindi makapaniwala. Ayaw man lang gumamit ng due process ang gobyerno. Nahandyan lang sa Pilipinas si Bato. Bakit minamadali? Yun ang tanong natin eh. Bakit minamadali ng gobyerno na dalin mo na sa dahig? Meron tayong batas. Meron tayong sariling sovereignty. May soberenya tayo. Meron tayong hukuman. May korte. Bakit ayaw nyo munang dalin sa korte yung proseso ng batas? Due process. Isa kang pangulo. Bakit ayaw mong bigyan ng due process yung kapwa mo Pilipino? Pangulo ka. Dapat lahat ng Pilipino, pinoproteksyonan mo, binibigyan mo ng due process. Bakit pagdating kay Bato at kay dating Pangulong Duterte, ipatatapon mo na agad na parang dinudukot nyo pa. Kidnapping pa ang lumalabas. Anong klase na gobyerno meron tayo ngayon? Bakit ba? Yun ang tanong. Dahil napakarami mong ginawang hindi maganda sa bansa at kailangan pagtakpan? At ito ang nakikita nyong panakip dahil sa natutuklasan ng taong bayan, unti-unti na natutuklasan at lumalabas ang mga baho ninyo, lalong-lalo sa mga pagnanakaw ninyo, di umano. Hindi po ba? Sana po mga kababayan ay matuldukan na po itong problema na ito. Sana magising na po ang ating mga men in uniform. Sana nangyari na po ito. Mga kababayan, ang dapat pong tinutugis yung mga masasama. Di po ba? Yung mga 50 years na nagbigay sa atin ng problema, yung dapat ang tinutugis. Yung mahigit 50 taon na nagpapahirap sa ating bansa, ang mga makakaliwa. Di po ba? Mga pulburon lord, smuggler, mga magnanakaw na politiko, ba't hindi yan ang tinutugis nyo? Hindi po ba? Unbelievable. Palibasa, pag tutugisin mo yung mga masasama at magnanakaw, sila yon. Hindi kaya sila yon. Yan po mga kababayan, na nakakalungkot po nangyayari sa ating bansa. At ang kaguluhan po ay hindi po nanggaling sa Senado. Dahil mismo ang gobyerno ayaw gamitin ang due process. Kung ginagamit po kasi ng gobyerno ang due process at manggagaling po ang warrant of arrest sa Korte ng Pilipinas, sa lower court, magmumula ang arrest warrant, wala na po magagawa si Bato, pati po ang Senado. Kaya lang warrant of arrest galing sa ibang bansa. Paraanin nyo, dalhin nyo sa Korte ng Pilipinas yan. At mapag-aralan ng Korte yan kung i-implement ba yan sa ating bansa. Hindi po ba? Huwag nyo naman bastusin ang Korte. Huwag nyo naman ilagay. Huwag nyo ilagay ang kapangyarihan at batas sa inyong mga kamay. May hangganan din ang inyong kapangyarihan. Matakot naman kayo. Dinanas na ng pamilya mo yan. Hindi ba? Huwag mo nang ulitin. Yung ginawa ng ama mo, huwag mo nang ulitin. Bakit inuulit mo? Napakatagal na panahon na sinumpa ka ng mga Pilipino, sinumpa kayo. Hindi po ba? Lahat na po ng klase na masasama ay ibinigay sa inyo ng mga Pilipino nung panahon ng tatay mo. Bakit ngayon? Mukhang ibinabalik mo na naman ang history ng lahi mo na gusto mong magalit din sa buong pamilya mo na naman ang mga Pilipino. Ganun ba? Gumamit kayo ng batas. Hindi batas militar, hindi batas NBI. Hindi na po tanga, hindi po mga bobo mga Pilipino. Huwag nyo kaming gawin tanga at bobo. Hindi po ba? Huwag nyo kaming daani sa batas militar. Batas NBI, unbelievable. Yan po mga kababayan, ang nakakalungkot po. At mismo po si Senadora Amy Marcos na nagsalita na ang kanyang kapatid daw po ang nag-utos kahit anong mangyari, dakpin si Bato. Kahit merong masaktan at mamatay, di umano. Unbelievable. Kaya po, yan po. Ang magagawa po natin mga kababayan, kung malapit po tayo dyan, makiisa po tayo sa Senado at makisama po tayo at kailangan po ng suporta para po ang kasamaan ay hindi po manaig. At syempre po, tayo pong malalayo sa Senado
ay magdasal po tayo. Sama po natin sa ating madasal at panalangin na hindi po magtagumpay ang masasamang Pilipino at nagpakasamang mga lingkod bayan sa ating bansa dahil po sa kaswapangan, sa kapangyarihan at pera ng taong bayan. Ingat-ingat po kayo mga kabayan at maraming salamat po muna. Bye-bye. Ingat-ingat po.